Mga kaibigan, meron naman po tayong bagong update about BIR, and this time it's about the newly released BIR form version 7.9.4.1. Okay, so ating alamin kung ano yung bago na meron dito sa version na ito. Okay, so turong December, bagong-bago lang po, December 1, 2023, nang inirelease ng BIR itong RMC 122-2023, and that is about the availability of the new offline eBIR form version 7.9.4.1. Okay, so ano bang meron dito sa bagong version nito? First, meron po tayong additional na ETC doon sa income tax return for an individual or corporation, or to be specific, yung BIR form 1702RT version 2018, may nadagdag po na bagong tatlong ATC or alphanumeric tax code. So yung pong nakikita nyo po na tatlo na yan po yung nadagdag. Okay, so what else? Meron din pong changes dito sa income tax return para sa isang individual. Ito yung form 1700, 1701, and 1701A. So ano kaya yung nabago dito? Well, actually, under the train law, may changes doon sa income tax rate na magti-take effect ng January 2023. So, dahil malapit na po yung year-end, so filing naman po ng annual ITR next year, kaya inilabas na ng BIR itong version na to in compliance doon sa bagong income tax rate. Okay? So, mabuti naman at inagahan ng BIR na i-release ito kasi may time naman na kung kailan malapit na yung deadline, saka sila nag-release sa mga itong bagong version. So at least, hindi na natin kailangang ulitin pa kapag file ka na, pero ulitin mo naman dahil dito sa bagong income tax rate na to. So that is a good news. Okay, so ano pa yung karagdagan na changes sa form na to? I mean version na ito. Ito po, letter C. So form 1702MX version 2018 for corporation, okay, pinix niya yung mga VAG ng version na ng previous version, I mean. Okay, so I think these are the three major changes dito sa version na ito. You can download this memorandum kung gusto niyo po ng printout. Please share ko na lang dyan sa description below yung link. So now, let us proceed naman dito sa pag-download and pag-install nito. Okay, so just like any other version ng eBIR form, so same pa rin naman yung process ng pag-download and pag-install nito. But anyway, isama ko na rin sa vlog ko ngayon yung pag-download. Okay? So, ito po sa inyong browser, kung naman po yung browser na gamit nyo, ilagay nyo lang po sa inyong browser yung www.bir.gov.ph. So, pagdating po dyan, ay i-click nyo lang po yung arrow na yan. Tapos, piliin nyo po yung go to homepage. Ayan. I-click nyo po yan. Tapos, dadalhin nyo kayo mismo dito sa pinaka-homepage yung BIR web link. Okay, ayan po. So, wala kayong lalayo. Dahil din na rin mismo, makikita nyo na po yung latest version ng eBIR form na ating i-download. So, i-click nyo lang po yan. At, ayan po. Makikita nyo naman, may 0.1. Pagka-click nyo yan, mag-automatic download na yan. Dito po nyo mapapansin, dito may umiikot na bilog dyan. And then kapag totally na-download na, i-liit lang po niyan. Dito make sure na safe from virus. Okay? And then, next po, pag na-download na siya, lalabas na po ito. Maka-zip file siya. So, kung next naman i-set natin dyan, yung na-download natin na naka-zip file ay atin naman po yung i-open. Okay? So, ayan po. I-open po natin yan. Tapos, make sure na yung location po na kung saan siya ibinato nung dinownload natin, alam nyo para madali nyo hanapin yan. Okay? So, i-atin na pong yung executable file na yan, which is the application program ng form version na to, ng atin ng i-extract at i-install. So, let us proceed. Upon clicking po yun, lalabas po yan. So, i-click nyo lang po yung next. So, napaka-user-friendly naman ng pag-install ng
version na ito, ng EBR form na ito, kahit anumang version. Okay, so ito, lalabas po yan sa inyong screen. So, paano niya kayo kung saan nyo iti-save yung bagong version ng EBR form. So, kung ito yung naka-default at ayaw mo dyan ilagay, i-browse mo lang. And then, piliin mo yung location kung saan mo ito gusto i-save. And then, click mo lang po yung next. Okay, so may nakalagay dito kung ilang space yung kailangan niya. So, kailangan, available po yung ganyang kalaki pa ng na-space sa iyong device para ma-install siya. Then, click mo lang po yung next. So, yan na po, ready to install na yung bagong version ng program ng EBR form. So, make sure po na alam nyo itong location na ito sa kanyang destination. Okay, then, install. So, pagka-install nyo po, automatic na yan. Mag-install na siya. And then, pagtapos, lalabas po ito. Then, click nyo lang po yung finish. Okay, so that's the end of how to download and install yung form na to. So, makikita nyo po kung saan nyo siya sinave o yung destination folder kung saan nyo po siya inilagay, lalabas po itong mga folder na to, mga program na yan. Okay, so kailangan wag nyo pong bawasan yan, wag kayo mag-delete yan. Kasi kailangan yan lahat para mag-function properly itong execution program na to ng BIR. So, ito yung ito yung icon yung i-click para makapasok kayo mismo doon sa pinaka-environment ng program na to. Okay? So, yan po yung ating bagong version ng EBR. So, next time po, ito naman pong i-explore to at tignan natin yung mga nadagdag na version na yan. I mean, mga 80s, mga changes na yan. So, makita nyo po sa taas, ayan na po yung bagong version niya. May 0.1 na nadagdag. Okay? So, this is all for now. I hope na sundan nyo po yung ating procedure on how to download and install this new version. Kung may mga tanong kayo, just comment down below. At kung may mga topic pa kayo na gusto i-discuss natin sa channel na to, feel free to comment. Sana nagustuhan ninyo at sana po nakatulong sa inyo until next vlog. Thank you!